Siguro yan, Pastor, sino nangangailangan ng matatag na faith para hindi po tayo matinag? Taas po ang kamay na gusto nating maintindihan para hindi po tayo mayugyog ng sitwasyon, ng agos ng buhay. Mahalaga po matutunan po natin ito. Anong principle po ba ang nais ituro sa atin ni God for this unshakable series for this month of June? Okay, so kung ating po titignan, kung ating pong oobserbahan po yung paligid po natin. Yan, sambang paligid. Paligid po natin as kung tayo po ilalabas sa ating pong kamunduhan o yung ating kapaligiran, mapapansin po natin, mga kapatid, ay nakikita po natin na wala pong permanente sa mundo. Normally, pero meron naman permanente talaga. Pero madalas, mapapansin po natin na wala pong permanente po ngayon. Diba? Parang lahat na lang ay nagbabago. May kausap ako. Diba? Ang tao nagbabago, yung panahon natin nagbabago, kaya nga meron tayong mga climate change, yung magkakampi noon, pero ngayon ay hindi na sila magkakampi. Diba? Magkaibang partido na sila, nagpapalitan, diba? Kahit sa Senado po natin, talagang nagbabago po ang tao. Ang sistema nagbabago. Di ba yung kahit maging yung ating po mga bilihin, dating mura ang diesel, ngayon ginto pa rin. Di ba? Talagang nagbago na ang panahon. Di ba? Tahimik pa tayo noon, pero ngayon magulo na o maingay na, no? So everything in this planet is uncertain. Are you with me? Talaga uncertain and everything feels shaky. Di ba? Tarang, tignan mo yung katabi mo, na-shake ba yan? Diba? Everything feels shaky. Yung economy po natin, shaky. Sabi ko nga kanina, maging yung ating pong gobyerno shaky. At sa Senado, talagang shaky talaga. Hanggang bukas, diba? Parang di natin malalaman anong mangyayari po sa ating bansa, sa gobyerno natin. Diba? Nag-aagawan sa pagka-Senate President at maging doon sa Senate President, paano yun? Pre-tempura, ano? Tempora talaga. Pre-tempore, ayun, pre-tempore. Pro-tempore. Kala ko tempore, no? So, napapansin po natin, marami pong uncertain at shaky po yung maraming bagay po sa buhay po natin. At ang pananaw din po ng marami ay paiba-iba, depende po kasi sa ating pong napapakinggan. Depende sa ating pong madalas marinig o madalas natin mapanood. Madalas nandoon po yung ating pong lineage o yung ating pong biases. So, paiba-iba. So, maaring ngayon dito sa side na to, bukas, iba na ang kanyang timpla. Are you with me? You know what? Ang mahirap po, kapatid, church, ang mahirap, kapag yung shake o yung pag-alog ay nararanasan na natin sa loob mismo ng ating pong tahanan. Tama. Kasi minsan wala pa tayong pakialam. Bahala silang magkagulo dyan. Bahala silang ano man mangyari dyan. Pero mas nagiging nakakabahala kung yung pag-shake po ay kasama na po yung ating pong pamilya. Tama po ba? Diba? Paano nagkakaroon ng pagyugyog o pag-alog o pag-shake sa ating mga tahanan? Diba? Una na dyan, kapag tayo po'y nakakaranas ng mga financial problem, shaky po yan. Are you with me? Mga sirang relasyon sa pamilya, yung mag-asawa, nagtatalo, shaky po yan. At maging sa anak, nadadamay na nagsimula naman sa magulang, it's shaky. Maging problema po sa ating trabaho. Bagamat may trabaho tayo, pero yung ating pong sistema, yung ating pong ginagawa sa trabaho natin, or merong issue sa ating workplace, it's a shaky workplace. At maging sa simbahan, baka tayo, huwag na sa simbahan, personal na lang. Yung ating pong panlalamig, ang tawag din po dyan, ay shaking din yan. May kausap ako. So, nakikita po natin, saan man tayo lumingon, there are part of our lives ay nakikita natin parang shaky.
Tama ba? But you know what? There's a good news. Na sana yung good news ay yun po yung ating pong makita at hindi na lang lagi kapag nagsishake, pag nagkaroon ng shake, bumibigay kaagad tayo. You know what? God did not design our life or your family to be fragile na lang lagi. Nakada shake, na tuwing may darating na problema, lagi na lang tayong sumusuko. Pag dumarating yung problema, lagi na lang parang guguho na lang tayo basta-basta. Pastor, ayoko na. Tarang suko na tayo sa relasyon, suko na tayo sa mga responsibilities natin. May kausap. So ito pong yung series po natin na to, maintindihan po natin na dapat tayo po ay unshakable. So again, sabihin nyo nga sa katabi mo, be unshakable. Be unshakable. Diba? Ibig sabihin po niyan, totoo naman na nayuyugyog. Pero pag sinabi po unshakable, mayuyugyog pero di bibitaw. Mayuyugyog pero hindi susuko. Diba? Hindi aayaw. Are you with me? And this month of June, actually we are celebrating, ano yung pine-celebrate natin this month of June? Independence Day. Hindi, totoo naman, Father's Day po talaga. Father's Day, and at kinunik ko po yung series na to na Unshakable. Why? Because we will reflect on our family, on our relationship, and in our faith. So sa series po natin na to, pag-uusapan po natin kung paano bumuo ng matatag na pamilya. Diba? Ng malalim na relasyon sa ating mga anak, malalim na relasyon sa ating kapwa, at malalim or matatag na pananampalataya na hindi kayang tibagin na anumang pagbaha, na hindi rin kayang tibagin na anumang paglindol. So we are called and we need to build something that is unshakable. Sabihin niyo again, tangatlong beses, unshakable. Unshakable. Yan, hindi tayo bibitaw, hindi tayo mayuyugyog. So ang verse po natin from this series is Psalms 125 verse 1. Sabi po dyan, those who trust in the Lord are like Mount Zion. Parang bundok sa Sion, which cannot be shaken, but endures forever. Amen. Tayo ra po nananampalataya. Kayo ba ay nananalig at nananampalataya sa Diyos? Kasi ang totoong may pananampalataya sa Panginoon, you will not be shaken. Hindi tayo mayuyugyog para tayong bundok ng Sion sa tibay. Are you with me? Ano ba kanta yun? Kalimutan ko. Diba yung hindi tayo matitinag ano man ang mangyari. At yan po ang aking prayer for this series. Sa ating series po na to sa June, pagkatapos nawa ng ating series na to, ang buhay po natin sa ating mga pamilya ay maging tulad po ng isang matatag na bundok. Dumaan man ng problema pero nananatili tayong matatag, matibay, at hindi po nauuga ng panahon. Minsan kasi kada panahon, ito yung season na kung saan nanlalamig tayo. Pag December, masaya tayo, pero pagpasok na ng susunod na taon, na buwan, ito na pastor, wala na, saad na kami, malungkot, saad na kami. Said. Na-connect pa no? Okay, so sino po dito, kapatid? Sino sa atin dito po yung sa start, sino po sa atin dito yung nakapunta na sa Makati? Sa Ayala. At nakakita o nakapasok na sa matataas na mga gusali. You know what? Ano ba yung pinakamataas na gusali sa Manila? It is Metrobank yata. Tama? Yung Metrobank which have a 66 floors. Taas na nun, no? 66 kasi tayo second floor pa lang tayo, hirap na tayo umakyat eh. How much more sila, no? 66 floors na nasa elevator ka. Grabe, ang taas na nun. Pero you know what? Sa buong mundo, ano po ang pinakamataas na building na kung saan meron yatang 163 floors? Sa Dubai. Yes, tama, no? Sa Dubai, doon po ang pinakamataas at maraming gusali po roon na ubod ng tataas.
'Di ba? At ang tawag po natin diyan, meron silang tinatawag na skyscraper, na kung saan ito po mga building na to, na kahit gaano man siya kataas, hindi ba tayo nalulula? Pag tayo nga gumawa ng puzzle or mga pinagpatong-patong na natin ng mga Rubik's Cubes dyan, hindi mo pa siya inaalog pag mataas pa lang? Dahil sa taas niya, nayuyugyug at umuuga at babagsak na siya. Pero bakit ang mga building na to, bagamat ubod ng tataas, pero hindi siya bumibigay? Dahil ba to sa kanilang, pastor, kasi salamin lahat yan eh. Pag salamin kasi matibay. Ganun ba yun? Di ba? Yung mga construction worker dito, tama ba yung sinasabi ko? Pastor, maganda kasi yung architect niyan, yung braces niyan. You know what? Bakit hindi nagigiba ang mga building kahit ubod na siya ng tataas? It is because of its underground. Sabihin nyo nga underground. So ang sekreto po sa isang matibay na gusali, hindi po doon sa salamin, hindi doon sa bakal, kundi doon sa lalim. Sabihin nyo lalim. Sa lalim ng kanyang foundation. Yan. Sino may foundation dito? Diba? Sa lalim ng kanyang pundasyon. At napakahalaga para po sa unang topic for this unshakable. Mahalaga po na magsimula tayo sa foundation. Para sa pamilya po natin ay maging matibay at hindi maging marupok at kundi maging malalim, dapat ay maintindihan natin yung salitang unshakable foundation. So that would be our topic for this first Sunday of June. Sabihin nyo nga, unshakable foundation. Unshakable foundation. Yan. So dapat yung ating pundasyon malalim. Di ba minsan kung ang pag-ibig natin sa ating kapwa mababaw, ilang araw lang, nangangayaw na tayo. Kung manliligaw ka, niligawan mo yung isang babae, tapos inayawan ka, ayoko sa'yo. Stop ka na. Ganun ba ang pag-ibig mo? Susuko ka agad? Ibig sabihin, mababaw. Amen. So dapat para maging malalim ang pag-ibig, dapat maging malalim ang pundasyon mo. Are you with me? And this morning, we will read from Matthew chapter 7, verse 24 to 27. Are you familiar with this picture? Doon, pakita mo muna yung picture na. Yan. So ang pag-uusapan po natin is the parable of what? The parable of the two builders. Sige po, tayo manalangin muli. Ama namin, Panginoon, salamat God sa umaga na to. Panginoon, pinupuri ka namin. We give you glory and high praise, Panginoon. Dalayan ko, Ama, na turuan mo kami. Lord, ihanda mo, God, ang aming mga puso, matuto, maging matibay, Panginoon, at maintindihan namin, God, kung paano po, God, magkaroon ng unshakable faith, unshakable lifestyle, and unshakable foundation. Panginoon, guide us. Let your word speak to our heart. Guard our hearts. At magturo ka sa amin, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, everybody says, Amen. Unshakable foundation. From Matthew chapter 7, verse 24 to 27. Basahin po natin. Gusto ko pong basahin sa Tagalog. Verse 24, kaya't ang bawat nakikinig ay nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino. Yeah, matalino, hindi matalinaw. Isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Sino ang foundation? Hindi si bato Ang foundation ay bato. Diba? Wag si bato kasi hindi na natin makita eh. Verse 25, umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon saan? Sa bato. Yan. Sino ang dating mahilig sa bato? Yan. Maglubay-lubay ha. Maglubay ito po tayo dahil masama po yan. Verse 26, dalawang verse na lang. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito, ay maitutulad naman sa isang taong hangal or foolish na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Last verse, verse 27, umulan ng malakas,
the same thing. Bumaha, binayo na malakas ng hangin ang bahay, ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Yeah. So we are too familiar with this story. The parable of the two builders, na kung saan may dalawang tao, namili lang naman kung saan magtatayo. Magtatayo ng bahay sa bato, sa matatag na bato, o magtatayo tayo ng bahay sa buhanginan. Diba? May familiar na tayo sa kanta. Alam natin na pag tayo ay nagtayo sa isang kastilyong buhangin, diba? Delikado po yun. Lilipas po yun. Mamamatay. So, anong truths po ang pwede natin matutunan from this parable? 3 truths na mahalagang maunawaan po natin para makabuo po tayo ng isang unshakable foundation para po sa ating pamilya. Madalas kasi kinukonek po natin ang verses na ito to have a unshakable faith. But from today, from this series, week 1, we are focusing on our families. On our family. Paano tayo magkakaroon ng unshakable family? Mahalaga po ang pundasyon sa pamilya. Amen. So number 1, first truths na dapat maintindihan natin for us to walk and to have a unshakable foundation. First truth is storms are inevitable. Sabihin nyo nga, inevitable. Paano ba binibigas yan? Inevitable or inevitable? Bahala kayo. Basta pag-aralan nyo na lang. Tayo po yung mga Pinoy lang. Nakikibasa lang po tayo. Pero mahalaga maintindihan pa rin natin paano bigasin po ito. Para pag napadpad naman tayo sa United States of Canada, ay alam natin bigasin yan. Inevitable. Okay? So ang bagyo raw po ay inevitable. Ibig sabihin, ang problema, ang bagyo, ang baha, ang lindol, darating po siya. Kahit manalangin tayo ng manalangin, Lord, wag po. Lord, wag po. Mga kapatid, hindi ko po kayo bibigyan ng false hope. Ang problema, ang pagsubok, ang baha, ang bagyo, ang lindol, ang second coming, it is inevitable. Darating po siya. Paano tayo magiging matatag kung dyan pa lang, suko na tayo? Ayoko niyan. Huwag natin pag-usapan ng kamatayan. Kapatid, ang kamatayan ay darating po. Ang bagyo, pag sinabi po natin bagyo, lahat po yan. Lahat ng negatibo na pwede mo maisip, possible dumating sa atin. But ang tanong, handa ba tayo kapag dumating po ito? Kung mababasa po natin, dito po sa, binasa po natin kanina, the parable of the two builders, nakita po natin, pakita mo nga anak yung dalawang tao na yan. Di ba siya po si Shakam, saka si sa NBA, yun, yung may team na malaki. Si Embiid, yan, galing ni Michael, no? Si Embiid. Di ba? So, guys, sino ba ang lamang ngayon? 2-0 na ba? Knicks? Yan. So, sa mga nanonood po, mga NBA fan, yan. Gusto ko lang i-share. Sino mahilig sa tennis? Yan. First time, si ating pong kandidato para sa sports ng tennis, si Alex Ayala. Pan po kasi ko noon, just want to share, ay pasok po siya now for the final game. First time. So, hopefully, manalo po siya. Pag-pray po natin na manalo ang ating pong pambato sa Pilipinas, si Alex Ayala. I don't know kung kailan, baka bukas po ang laban by Monday. Okay, so nakita po natin dito sa kwento na to, na eto po yung matalino at yung hindi matalino, parehas naman po silang inulan. Parehas naman po silang dinaanan ng bagyo at diba nakaranas po sila ng malalakas na hangin. What I'm saying is, ang bagyo po o ang problema, kapatid, wala pong pinipili. Kristiyano ka man o hindi ka Kristiyano, mararanasan po natin ito. It is inevitable. So ang katotohanan po mga kapatid, hindi dahil Kristiyano po tayo, hindi dahil buong pamilya po natin ay sumasamba o nagsisimba sa church, hindi po dahil active tayo sa ministry, ay exempted tayo sa problema. Hindi po dahil anak ka ng pastor, exempted ka. Hindi po.
Kasi dito sa kwento, yung matalino at hindi matalino, yung mabuti at ang masama, parehas makaka-experience ng storms. May kausap. So what would be our response? If you are familiar with Job, kilala niyo po ba si Job? Yan. So yung storya po ng Job, so nakita po natin na si Job, pakita mo nga si Job, nakalbo pala si Job, no? Diba? Diba nag-ahis siya, nagkalbo siya. If we review the story of Job, si Job po ay isang righteous man. Hindi po siya pasaway, hindi po siya masamang tao. Si Job po ay mabuting tao na natutuwa ang Diyos. Diba? Pinupuri nga ng Diyos yan eh. Pinagyayabang pa sa demonyo kay Satanas. And Job, if you will review, Job is a loving father. Mabuting ama po si Job. Pinagpe-pray niya po yung anak niya. Sana, diba? Tayo ba? Madalas ba natin pinapanalangin yung anak natin? Nagsasacrifice pa nga, nag-o-offering pa nga si Job, hindi para sa kanyang sarili, but in behalf of his children. Amen? May tanim. Nagtatanim si Job, hindi sa sarili niya, kundi para sa anak niya. Sana, tayo sana ganun din. Ang panalangin natin, ang offering natin, hindi lang ito, Lord, i-bless mo ako nagbigay ako, nag-tithes ako, kundi sana ay panalangin natin in behalf of our sons and daughters. May kausap. Pero you know what? Isang araw, eto rin nangyari. Mabait si Job, mabuting ama, pero one day, dumating yung isang matinding dilubyo. Diba? Ayun, talagang dilubyo. Pero yung dilubyo sa Senado, si Robin Padilla lang pala yun diba? Na hindi napigilan ng SILG, no? Ba kung napanood po natin, dilubyo raw. Pero ito ang dilubyo talaga. Yung nangyari kay Job, diba? Namatayan ng mga alagang hayop, namatayan ng mga pananim dahil binagyo ng sobrang lakas. Ang matindi, namatayan pa siya ng kanyang lahat ng anak. Sakit. Diba? Kung meron taong pwedeng magtampo, parang si Job na, no? May karapatan na. At even Joseph. Si Joseph ganun din Mabuti ang hangarin, mabuting anak, pero pinagtulungan ng magkakapatid, ibinenta. Lahat, ang daming masamang nangyari. But ano yung naging response po nila? So you know what? Sa ating buhay po, darating po guys sa atin yung storms. It may come, maybe magiging ang ating pong pananalapi ay masasaad. Diba? Nagiging tight yung ating pong pananalapi. Meron naman, pero nararamdaman natin, manipis na siya. Nararamdaman natin, hindi na tayo nakakabili ng pang riban, diba? Nararamdaman niyo ba yun? Ako lang nakakaramdam nun, di ba? Nakakaramdam tayo na dumarating yung time, mabait naman tayo, Kristiyano naman tayo, active naman tayo, pero nakakaranas pa rin tayo ng financial tight. At ang bagyo po, yung storms po natin, pwedeng dumaan din po ito sa pamamagitan po ng mga sakit. Sino may sakit dito? Diba? Pwede natin, kasi si Job nagkasakit din Tinubuan ng mga galis mga galis sa katawan Pero mabuti siya. Kaya church, wag po natin i-judge ang tao porken may sakit. Makasalanan kasi siya. Mag-ingat po tayo. Kung siya po ay nakakaranas ng karamdaman, wag nating i-judge. Bahala na siya at ang Diyos ang nakakaalam po nun. Mabuti pa rin na ipag-pray po natin siya. Huwag po tayong tumulad sa kaibigan ni Job. Ginudge ka agad. May nagawa kang kasalanan, no? Huwag po tayong ganon. Amen po ba? Amen? Minsan, ang bagyo rin po natin, pwede rin dumaan yung tinatawag natin na naririnig natin ngayon, yung mga silent treatment, na sinasilent treatment tayo ng anak natin, sinasilent treatment tayo ng asawa mismo natin. Diba? Hindi kumikibo. Ang tagal, galit to. Yan, tignan mo nga yung asawa mo. Kinikibo ka na ba niyan? Baka hindi ka ba kinikibo niyan, sinasilent treatment ka. O baka naman yung bagyo natin, yung mga rebelde nating mga anak. Diba? Nagre-rebelde sa atin. Are you with me? Pero ang tanong po, church, ang tanong po talaga,
Ang tanong po sa pamilya natin ay hindi po yung if. Hindi po yung if, kung darating po ito, kundi dapat ang tanong natin is, when? Are you with me? Huwag po tayong maglagay ng kondisyon. Kasi ang problema, ang pagsubok, darating at darating po yan sa buhay natin. Minsan sa mga pagkakataong hindi po natin inaasahan. But the real question, how will we respond? May kausap ako, how will we respond kapag ito'y dumating? Di ba, yung bagyo ng kakapusan, dumating yung bayaran ng tuition, dumating yung due date ng Meralco, ng internet, ang daming mga emergency, minsan kahit mga medical emergencies, at minsan wala na talagang laman yung ating bank account o yung ating mga coin purse. Coin purse na lang, yung ating wallet, wala na. Diba? The question is, paano tayo nag-uusap mag-asawa? Paano yung dinidil yung problema nyo bilang pamilya? Tayo ba ay pinag-uusapan? O linggo-linggo, araw-araw tayo nagsisisihan? Ikaw kasi, kasalanan mo yan. Are you with me? Church, problem will arise. Storms will, umaangat po yan, dumarating po yan. But laging tanong, how will we respond? Tayo ba'y mag-aaway o aayusin natin? Amen po ba? Kami po sa pamilya namin, dumating po yung time na wala, ang daming utang, yung Meralco namin, putol, ganyan. Pero what will be our response? Mawawala ba ang pagiging Kristiyano natin? Magnanakaw na lang ba tayo? Gagawa ba tayo na illegal? O bilang isang pamilya, uupo tayo, kakausapin natin, ipapaliwanag natin sa isa't isa, asawa ko, anak ko, eto tayo. Ama, ayusin natin to. Diba kasi minsan, ang iba sa atin, natatakot tayong tinatago natin, sa kakatago natin, gumagawa tayo ng mga under the table na trabaho, which is wrong. So, ang totoo po, unshakable, hinaharap po ang problema kasi dumarating po yan. May kausap ba ako? At minsan yung bagyo, itong storm na to, dumaraan din sa bagyo ng pagkabigo. Sabihin nyo nga, bigo. Diba? Yung isang anak na inaasahan natin, magtatapos ng mag-aaral, tapos magugulat tayo, biglang bumagsak sa school. Are you with me? Dumarating po yan. Ako po, dumating po sa buhay ko po yun. Nag-college po ako, nagtago ako. Hindi alam na nanay ko, kuha lang ako ng allowance. Pinapasukan ko, PE lang. Anong PE? Kasi nagbibilyar ako eh. Nandun ako sa bilyaran, kaya gumaling ako sa bilyaran noon kasi doon ako nakatambay. Which is a failure. Di ba? Masakit po yung sa akin. I believe, nasaktan din po ang magulang ko kasi gumastos sila, tapos hindi pa pala ako magtatapos. Buti na lang, naging Kristiyano ako noong time na yun. Di ba? Nung naging Kristiyano ako, naghabol ako. Di ba? Nagdalawang summer ako, lahat ng summer, pinapasukan ko para mahabol ko lang. Kasi ang dami kong talagang hindi pinasukan at binagsak. Puro D. D means drop. At yung iba ron, X, hindi ko pinasukan pero nakapag-enroll ka. X is considered 5. Bagsak. Uulitin ko yon para makagraduate lang ako. Are you with me? So mahirap mabigo. Di ba? Ang tanong ngayon, kapag ba ang pangarap ay nadurog na or nagpira-piraso na, ang tanong, guguho na rin ba ang ating buhay? Kapag ba yung pangarap natin na hinto, na udlot, yung negosyo natin, bumagsak, ihinto na rin ba ang iyong buhay? Damay ba ang iyong pananampalataya? This is the question for our point number 1. Storms are inevitable. Dapat ready po tayo. So anong quote? Our quote, the strength of a family is not measured by the absence of the storms, but by the stability of its foundation when the storms hit. May kausap. Amen ba tayo dyan? Ang kalakasan ng pamilya hindi nasusukat dahil walang bagyo. Pero kapatid, ang talagang kalakasan ay nagiging stable ang ating pundasyon kahit may bagyo. Amen. Kasama sa buhay yan.
Di ba sabi nga ni Jesus, in this world you will have troubles and problems. Tanggapin na po natin na meron yun. So wag po tayong magtaka, mga kapatid, kung may problema man kayo, wag din kayong panghinaan ng loob kapag ang ating pamilya ngayon ay sinusubok. Sinusubok yung mister mo, sinusubok ang finances nyo. You know what? Ang bagyo po ay palatandaan. Diba? I mean, hindi po ito palatandaan na iniwan tayo ng Diyos. Kapag tayo may problema, hindi ibig sabihin, pinabayaan tayo ng Diyos. Ang problema, ang pagsubok, ay ito yung nagpapatunay kung saan talaga tayo titindig. It's your choice. Sabi mo sa katabi mo, choice mo pa rin yan. Lahat yan, choice mo yan. May problema ka, choice mo maging masaya sa kabila ng problema. May problema ka na, naglukmok ka pa. Saan ka na pupunta? Number 2. Are you with me? Number 2, anong truths? The foundation is built in the hidden places. Sabihin nyo nga, hidden. Yan, pastor, mukhang bago yan Ang pundasyon po natin, kapatid, binubuo yan, saan? Doon sa tagong places. Hindi po ito yung tago na kung saan yung kasalanan kasi natin tinatago Hindi po yon. What I'm saying is, ang tanong dyan is, para po sa kwento na binasa po natin kanina, saan itinayo ng mataninong tao o mataninong lalaki yung kanyang bahay? Saan? Sa bato. Amen? So, bago pa makatapak sa bato, sa ibabaw ng bato, kailangan niya muna kasing maghukay. Tama? Ang pundasyon po, hindi yan basta pinapatong. Di ba? Bagamat bato yan, pero kasama po rin paghuhukay. At yung paghuhukay, nandoon po yung dumi. Nandoon po yung mapapagod ka. At minsan, hindi yung mabilis. Matagal din po ang paghuhukay. Minsan, kailangan pa ng maraming manpower para makagawa ng pundasyon at matibay na biga. At minsan, ayun ang ayaw natin tignan. Gusto natin maganda na yung bahay. Are you with me? Gusto natin nakatayo na, mataas na. Pero yung hukay-hukay, hindi natin pinapanood yung mga construction worker Kung gaano kahirap yon, actually doon nagsisimula ang totoong pundasyon. Sa mga pagkakataon, walang nanonood. Sa mga pagkakataon, walang pumapalakpak sa atin. Diba? Walang pumapalakpak sa mga taong naghuhukay. Sa mga taong kumukuha ng panambak. Nakakapagod yun, pero actually, yun yung pundasyon. You know what? Kung ano po yung nakatago sa ilalim, doon po nakadepende yung lakas ng ibabaw. Tama po ba? May kausap ba ako? Kung ano yung pinaghirapan mo doon nung una, ayun yung pundasyon ng matibay na ngayon. Amen? Ang problema po sa pamilya, mahilig kasi tayo doon sa salitang renovation. Yung pagpapaganda. At yung renovation, yun ang ginagastusan natin kaysa sa foundation doon sa loob. Sa baba. Sa hindi nakikita. May kausap ba ako? What I'm saying is, halimbawa, mas pinaghahandaan natin ang wedding kaysa sa marriage. Mas pinaghahandaan ng marami yung kasal, di ba? Yung kasal mismo kaysa sa pag-aasawa. Yung nakikita ng camera pero yung marriage, hindi pinaplano. Kaya nga ako, ayoko po magkakasal ng kasal lang. Bagamat kaya natin magbigay ng lisensya, ayoko magkasal ng kasal lang. Gusto ko dumaan po kayo sa pre-marriage counseling. Sino po yung mga kinasal ko rito? Diba? Naghiwalay na ba kayo? Diba? Hindi ba? Gusto niyo bang maghiwalay? That's the reason. Kapatid, that's the reason ayokong magkasal lang tayo sa isang kontrata. Kapag kayo dumaan sa pre-marriage counseling, nag-iiyakan pa tayo, di ba? Maging si Pastor naiiyak sa kwento nyo. One time nga si Pastor Joseph nag-advance pre-marriage counseling Kaya lang siya lang mag-isa. Sinama ko po siya minsan, meron po ako kinounsel na ikakasal. Nakita po ni Pastor Joseph, ganun pala. Oh, Pastor, alam mo na. Diba? Minsan, ang tagal. Matagal ang usapan sa pre-marriage counseling. Tama? Kasi yung kasal, 2 oras lang yun Yung pre-marriage counseling ko nga, nung ako po ikinasal,
3 session pa. At meron pang ano yon, may kasunduan pa yon. Pag eto hindi nyo na-meet, hindi ko kayo ikakasal. May ganun po talaga. Pag eto hindi kayo nag-ugma, hindi kayo nagparehas, ba't ko kayo ikakasal? Pag kinasal ko kayo, magpapatayan lang pala kayo sa huli. Are you with me? So mahalaga po kapatid, yung foundation sa loob kaysa yung renovation sa labas. Amen. Diba, mas maraming tao ngayon nakapokus doon sa extracurricular activities. Diba? Marami sa atin, gusto natin, anak natin maging successful. Pero nakatuon tayo doon sa panlabas, yung sisikat sila na mapapansin sila ng maraming tao. Pero nakalimutan natin bilang magulang na dapat pala i-priority natin yung inner character, yung spiritual growth kaysa sa napapanood lang sila ng marami. May kausap. Hindi mali po yun. Pero kapatid, huwag natin pabayaan. Huwag natin turuan ang bata na maging magaling sa labas, pero bulok ang loob. Spiritual character development. Amen po ba? Kapatid, sa pamilya po natin, diba, imbis na sa hapagkainan, tayo po ay mag-usap, magkwentuhan, magkamustahan, pero minsan hinahayaan natin yung ating mga anak magbabad lang sa gadget. Kumakain na lang tayo, gadget pa rin ang hawak natin. Hindi na tayo makapag-usap. Minsan panapal natin gadget para tumahimik siya, gadget. Kapatid, you know what? Studies says, at nakikita po natin, mga kabataan ngayon, hirap makipagrelasyon, makipag-usap. Why? Kasi ang kausap, AI, internet, si Dora, sino pa ba mga kausap nila? Diba? Si Pokemon, si Mr. Bean. Diba? Kaya yung mga anak natin, pag hindi na makausap na matino magagaling mag-English, yes. Pero hindi makapag-articulate ng mabuti at masama. Paano to? Mama, paano to? Ang lalaki na, hindi pa marunong magsaing. Kata. Basta, alam niyo na yun, kata. Are you with me? Diba? Build the inner foundation. Yung tago, huwag ang labas. We build our foundation on closed door. Sabihin nyo nga, closed door. Doon tayo mag-build ng foundation. Wag tayong kapag frustrated tayo, kapag naiinis tayo, kapag nagagalit tayo, madalas, marami sa atin, nagpaparinig sa Facebook. Diba? Yung galit na doon inilalabas. Tama? Imbis na mag-set ka ng date para kausapin ang tao, mag-usap tayo, isettle natin ang issue, huwag niyong i-post sa Facebook. Huwag din natin i-forward yung ating mga nararamdaman, lalo kung negatibo ito. Tama? Kasi pag yung negatibo pinost mo, nag-a-attract lang tayo ng iba pang negatibo, magsasama-sama lahat ng negatibo, yun ang magiging kalalabasan, negatibo. May kausap. Amen? Kapatid, hindi po natin kailangan i-display. Walang masama sa pagpapost ng ating sa social media. Mabuti po yan. Pero hindi natin kailangan gawin. At my point is, hindi natin kailangan magpasikat sa iba. Because inner foundation built on closed doors. Diba? Ituro natin yung ating pong discipline. Maaari sa simbahan, nagtuturo tayo. Pero number 1, matututo ang bata sa loob ng pamilya. Amen. Kahit sa pananalangin, Matthew chapter 6 verse 6, diba sabi po dyan, ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Pastor, wala kaming silid. Kasi ang bahay namin, overall. Kusina. Diba? Banyo. Diba? Ganun ang bahay ng marami sa atin. Pero ang point lang po dito, kapag tayo mananalangin, huwag na natin ipakalandakan sa iba. Saka ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita, at ang iyong ama na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim, ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. What I'm saying is, kapatid, huwag po tayong
papagpaimbabaw. In other words, huwag po tayong hipokrito. Nagbabait-baitan lang tayo for the sake na makita ng tao. Kapatid, ang kabutihan, hindi kailangan makita. Ang pagtutuwid, hindi kailangan nakikita sa pulpito. Mas maganda ang pagtutuwid doon mismo, sa loob ng tahanan. Sarado ang pinto, nagdidisiplina tayo, hindi natin pinaparinig sa iba. Kung didisiplinahin mo yung anak mo, kayo lang. Huwag mo iparinig sa buong kapitbahay nyo. Hayop ka! Diba? Kung ano-anong salitang lumalabas sa bibig mo, tapos Kristiyano pala tayo. May kausap. Ganon din sa pagbibigay po ng limos. Kapag nagmamabuting loob tayo sa kapwa natin, ano sabi dyan sa verse 2 and 3? Kaya nga, kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipag-ingay pa, gaya ng ginagawa ng mapagkunwari sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang sila'y purihin ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Is that an amen? Verse 3, sa halip, kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo na rin ipaalam ito maging sa iyong BFF. Uy, BFF, nagbigay ako kanina ng 20, alam mo ba yun? Diba? Diba? Lahat na lang sinasabi natin yung pagbibigay natin para lumabas ng mabait tayo. Kapag gano'n na nangyari, hindi ka nabibigyan ni Lord. Natanggap mo na yung papuri ng ibang tao. Kung gusto niya mas malaki magbigay, huwag mo na ipagsabi. Iabot mo na lang ng pasikreto at ang sabi dyan, ang Lord ang siyang gaganti. Amen. Pwede bang palakpakan natin si God? So, anong lesson? Lesson, paano ba maghukay ng pundasyon sa tago? Hindi ko nilagay dyan. You know what? Foundation is built in unglamorous, mga unposted moments of our life. Nandoon po yung pundasyon. Diba? Hindi natin kailangan ipakita. Diba? Kahit at the moment. Masarap kasi yun Kasi lalo kung first time mo lang mali. Pero hindi natin kailangan laging gawin. Na lahat na lang ng ginagawa natin maganda, kadalasan kasi filter yon. Nakalimutan natin, yung number 1, storms are inevitable. Pero ang madalas i-post natin, yung pasad, yung maganda. Are you with me? Ang karakter ng pamilya natin sa loob ng 4 na sulok ng ating bahay, kapag walang iba nakakita, yan ang tunay na pundasyon. Amen po ba? Hindi kailangan makita. Kahit tayo lang mag-usap, yun ang pundasyon. Quote! Sana mapulot natin ito. Hindi natin kailangan ng pamilyang perfect sa camera. Ang kailangan natin ay pamilyang inaayos ang karakter kahit walang nakatingin iba. Is that an amen? Amen. Huwag tayong sa social media, ayusin natin ang buhay natin. Wala na tayong pakialam sa iba. Tayo muna. Amen po ba? May natututo? Number 3. Paano tayo lalakad ng unshakable faith? An unshakable home is built on shared obedience. Sabihin nyo nga, shared obedience. Okay. Madali lang po yung basic, nakikita natin. Para magkaroon tayo ng matatag na faith, matatag na pamilya, kailangan natin sumunod. Pero hindi lang po ito basta pagsunod. Mahalaga po yung salitang shared. Sabihin nyo again, shared. Dapat parte tayo. Dapat nakikishare tayo. Dapat kasama tayo sa pagsunod. Diba? Kung napansin natin sa point number 1, diba, darating ang bagyo sa labas. Sa point number 2, natutunan natin yung pundasyon ay dapat gawin naman sa loob. Pero ngayon, paano natin mapapanatiling nakatayo ang loob laban sa bagyo sa labas? Ayun yung number 3. Ang susi po ay ang pagsama-samang pagsunod ng buong pamilya, ng buong sambahanan. May kausap ako. Ang pagsunod po, hindi po yan nakabase lang sa isa.
Ang pagsunod sa Panginoon, sa pamilya, hindi si tatay ang mananagot. Hindi lang din si nanay. May kausap. Hindi sapat na si tatay lang yung sumusunod sa blueprint ng Diyos. Tapos habang si nanay, pati si anak, nagtatayo naman ng bahay sa buhangin. Mali po yun. Amen. Shared obedience. Hindi pwede si tatay nasa matigas na bato, tapos yung pamilya mo nasa buhanginan. May kausap. Ang tunay na unshakable foundation, nangyayari kapag ang bawat membro ng pamilya ay nagpasyang hindi lang kami makikinig, kundi sabay-sabay kaming isasabuhay ang salita ng Diyos. Yung obedience po natin, hindi lang tayo makikinig ngayon, tapos kanya-kanya lang tayo ng pagsunod. Amen. Si Alan lang ba ang susunod? Si Michelle lang ba ang susunod? Tapos yung mga anak niya, pasaway. It is not shared obedience. It's disobedience. Amen po ba? Joshua chapter 24 verse 15. Familiar tayo sa verse na ito. Pero gusto kong basahin sa Tagalog. Sabi ni Joshua, ito yung time na kung saan kailangan nilang mamili. Ito ang sabi ni Joshua, at kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh sa Diyos, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglilingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia, o ang mga Diyos sa Amoreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinitirhan. Pero ako, ngunit para sa akin, sabi ni Joshua, at sa aking sambayanan, sa aking pamilya, kay Yahweh kami maglilingkod. Amen po ba? Sabi ni Joshua, o sige, ngayon mag-decide tayo. Papasok na tayo sa lupang pangako, pero may kanya-kanya tayong natitipuhan. But today, choose this day whom you will serve. Will you serve that God or that God? Sa dating doon ka ba? O doon ka sa tulisan? O doon tayo sa sausaw na lang? O tayo ay maglilingkod? But for me and my house, for me and my house, kapatid, not for me alone. Church, ang paglilingkod, ang pagsunod sa Panginoon, hindi solo. Huwag natin solohin. It must be shared obedience. Kung lalapit din naman tayo sa Diyos, bakit ikaw lang? Bakit sarili mo lang? Obedience to God must be a shared obedience. Following God is a shared obedience. Sasama ko ang anak ko. Kahit bata pa lang yan, dadaling ko yan dito. Si Chesia, kahit ayaw mag-youth, hataking ko yan dito. Hanggang sa matutunan niya, hanggang sa ma-inlove na siya. Dati ayaw niya maghugas. Ngayon, nagbo-volunteer na siya. Ayaw niya ano? Why? It's shared obedience means, ano po? Ang disiplina po masakit. Walang disiplinang masarap. Lahat ng disiplina masakit. Pag dinidisiplina natin anak natin, hindi natutuwa ang magulang. Laging masakit ang pagdidisiplina. Ang pagkukorek, walang correction na masarap. Lahat ng correction masakit pero tinitiis natin. Dito ka. I just want to share yung aking anak po na si Cheska. Diba? Na-DA po yan. Dati hati sila sa gawaing bahay. O, isang linggo, Cheska, ikaw ang magsaing, maghugas. O, next week, si Ian naman. Pero dumating po yung time na lahat ng gawain binigay ko sa bunso kong anak. Overall, lahat. Maliban sa laba. Lahat po yun. Pero anong resulta? Natuwa kaming magulang niya. Bumait po ang anak ko at pinapasalamat ko sa Panginoon. Salamat, Cheska. Ha? Hindi raw. Diba? Ibig sabihin, ang laki po ng pinagbago niya. Talagang, pag hindi na siya nagre-reklamo, ba't madalas magkapatid, si kuya, nagtuturuan po mga magkakapatid. Tama, mga magkakapatid dito? Pero minsan, yung disiplina, kailangan po yan. Masakit, pero tanggapin po natin. Kasi ayaw natin dumating yung time na magsisisi tayo sa uli, na hindi natin sila tinuruan at dinisiplina. Amen po ba? Natututo po ba?
So dito po tiniyak po ni Joshua, tiniyak niya na ang kanyang buong pamilya, as for me and my house, we will serve the Lord. Kapag ganun po nangyari, anumang problema maranasan natin, anumang yugyog, yes, mauuga, pero hindi tayo bibigay, for we are unshakable. Amen po ba? Turuan natin maging unshakable, hindi lang ang nanay, hindi lang ang tatay, kundi lahat tayo sa pamilya. Mahihirapan tayo, pero still, sama-sama tayong maglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Hindi sapat na si nanay lang ang prayerful, hindi sapat na si tatay lang ang nagdadala ng pamilya. Dapat lahat tayo anak, mag-volunteer ka. Kung tulog pa ang papa mo, gisingin mo na. Diba? Kung lahat ng wag tayong maghatakan tayo papalapit sa Panginoon. Wag natin hatakin papalayo, kundi papalapit sa Panginoon. Amen po ba ron? Application bilang isang pamilya. Ano ang mga utos ng Diyos na kailangan nating simulan gawin, simulang sundin ng sama-sama? Sabihin nyo nga, sama-sama. Ba, ang ganda ng kanta na yan. Sama-sama, magpupuri sa Diyos. Sama-sama, maglilingkod sa Diyos. Kapatid, hindi ka maglilingkod mag-isa. Ang gusto at design ng Diyos sa pamilya dapat sama-sama. Lahat ng paraan gawin natin makabalik sa Panginoon. Amen? Anong gagawin? Anong sisimulan natin ng sama-sama? Magkasundo tayo, kapatid, pamilya, magkasundo kayo na sa oras na ito walang TV. Sama-sama tayong mananalangin. Sabay-sabay tayong magpapasalamat sa Diyos. May ganun pa ba tayo o kanya-kanya? O nauna ka, sige, ikaw na. O mauna ka ng kumain. Nagkakaroon pa ba tayo ng sama-sama? Nag-uusap pa ba tayo? May gathering pa ba kayo sa pamilya? Amen po ba? O sabay-sabay tayo nagsisigawan. Diba? Yung init ng ulo natin, may kausap. Mga tatay. Sino mga tatay dito? Taas ang kamay. Yan. Mga tatay, kayo po, tayo po ang foreman o arkitekto ng ating pong tahanan. Foreman tayo. Tayo po dapat ang unang magpakita ng pagsunod. Amen. Kung gusto natin matuto ang anak po natin, ang magbibigay ng halimbawa ng pagpapatawad, walang iba kundi si tatay. Diba? Mag-sorry naman tayo sa misis natin kahit mahirap at kahit napipilitan tayo. Sorry. Wag ganon, kapatid. Wag tayong ganon mag-sorry sa nanay natin kasi ganon din tayo gagayahin ng anak natin. Amen? Mahirap mag-sorry, sa totoo lang. Mahirap banggitin yan. Pero kailangan banggitin. Kung gusto natin na matatag na pamilya, kasi sa pamilya, walang perfect, magkakamali at magkakamali ka. Hindi yung last mo na yan, magkakamali pa rin yan. Amen po ba? Pero mahalagang turuan natin silang magpatawad. Mga kabataan, last. May kabataan ba rito? Young people, diba, ang contribution po natin para magkaroon ng unshakable home, dapat wag mawala ang pagsunod at paggalang sa magulang. Nasa batas po yan. Nasa constitution yan. Nasa rules po natin yan sa Bible. Ephesians chapter 6 verse 1. Diba? Children, obey your parents in everything. Obey your parents in the Lord. Sundin po natin, igalang po natin sila. Wala pong, di ba, unquestionable na po yun eh. Magulang mo yan, sundin mo yan, respetuhin mo yan ng may paggalang. Amen po ba? Amen? Kapag tayo po, mga young people, kapag ganun po tayo lagi sa magulang natin, titibay at lalakas po ang ating pamilya. Unquestionable. Di ba? Minsan, di ba, yung mga anak po natin, sinasabi, minsan magtatali magkapatid, dapat, anak lang tayo. Hindi natin dapat sinasagot ang magulang natin kahit piling tama tayo. Amen po ba? Tama naman talaga kayo eh.
Pero kahit tama kayo, huwag niyong iparamdam sa magulang niyo na ang lakas ng tama niyo. Diba? Ang lakas, diba? Tama naman talaga kayo. What I'm saying is, bigyan mo naman ng pagrespeto kasi magulang pa rin sila kahit mali sila. Mali na nga sila. Kung makapagsalita tayo, parang kayo pa yung magulang eh. Quote. Last na po, quote. A divided house will always collapse in the storm. Kapag divided tayo, magko-collapse po yan. But shared obedience will make an unshakable home. Dapat po shared obedience. Huwag tayong divided, sama-sama. Tagalog? Hindi ko po tinagalog, iba naman po ito. Tagalog quote, ang bagyo ay walang pinipiling membro ng pamilya. Kaya ang pagsunod ay hindi rin dapat ginagawang mag-isa. Kasi ang bagyo, si tatay lang babagyuin ko. Hindi. Pananay, pati anak, damay-damay na. Kaya ang pagsunod sa Panginoon, ang paglilingkod, hindi lang dapat mag-isa. Pastor naman ang papa po eh. Pastor naman ang papa ko eh. Matik naman yun, i-bless ako ni Lord. Hindi Hindi matik yun, kapatid. Personal, yan ang relasyon sa Panginoon, personal eh. Individual po yan, individual dealings. At maganda kung tayo po sa pamilya ay sama-sama. Amen po ba? Samahan na po ako ng maganda. Tayo po tayong lahat. May natutunan po ba? Yan. Meron po tayong breaking of bread. Pa-ready na lang po. At tayo po ay lalapit muna sa Panginoon. Let's give thanks. At tayo po ay magpabago. Kung meron binabasag na puso ngayon, kapatid, maganda yan. Kung kanina pa binabasag ng Holy Spirit ang puso natin, for us to be unshakable, to be strong, be it. Magpakorek, magpabago, magpalinis. Tatlong katotohanan na natutunan natin. Storms are inevitable. The foundation is built in hidden places. An unshakable home is built on shared obedience. Kapatid, church, kung nararamdaman mo ngayon na parang sa panahon ngayon, ang pamilya mo parang niyuyugyog, ang dami. Kung piling mo niyuyugyog tayo, may dilubyo dumadaan sa atin. Pwedeng financial stress ito, pwedeng conflict sa pamilya, pwedeng panlalamig sa gawain, panlalamig sa relasyon, or meron tayong mga sirang relasyon. Church, huwag po tayong matakot. Darating at darating po ito. Hindi po senyalis ito na galit sa atin ang Diyos. Ang gusto lang matutunan po natin, matuto po tayong iangkla sa Diyos na unshakable. We are shakeable, pero ang pananampalataya natin ay nakaangkla, nakadikit sa isang Diyos that is unshakable. God is bigger than our problems. God is bigger than our situations. Ano mang issues yan, ang Diyos ang ating pundasyon. Jesus is our strong foundation. Pundasyon siya ng ating gobyerno. Pundasyon siya ng ating Senado. Kapatid, huwag tayong manghinawa. Huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti kasi ang angkla natin ay ang Diyos. Kung ang ibang tao hindi na ginagawa ang mabuti, kung ang ibang tao hindi na sumusunod sa tama, huwag tayong gumaya because we are anchored to the unshakable God. Amen po ba? Hallelujah. Sige po, as we worship, as we sing to God, hallelujah. Salamat Panginoon Lord dahil Ikaw ang aming matatag na bato. Ikaw ang aming Panginoon sandigan. Lord, we pray sa bawat pamilya po, God, na naririto, maging sa nanonood po sa amin via Facebook Live.
God, sa gitna po ng magulong mundo, Lord, sa gitna po ng shaking at paiba-iba, Panginoon, dalangin po namin, God, na ang aming mga tahanan, ang aming mga pamilya ay maging unshakable, Panginoon. Manatili kami, Lord, matatag sa kabila po ng pabago-bagong sitwasyon. Panginoon, hayaan mo, God, na baguhin mo, God, ang aming character. Simulan mo ito, Panginoon, sa aming mga tatay, kasunod ang aming nanay, Panginoon, maging ang aming mga anak. Lord, bigyan mo kami ng pusong handang sumunod. Sumunod, Panginoon, ng sama-sama. And Father God, right now, Lord, we declare right now that there will be no families, Panginoon, na magigiba ng anumang bagyo, magigiba ng anumang lindol, anumang pagsubok. Panginoon, hindi kami, Lord, padadaig. Lord, just like the Mount Zion, we will stand firm. Lord, kami po'y mananatili matatag. We will endure forever. Why? Because dala-dala namin, Panginoon, ang pangalan mo. In the name of Jesus, we are unshakable. Can we declare? In the name of Jesus, we are unshakable.